Kaming mga content creator, kahit matagal na kami dito sa pagko-content, sa paggawa ng video, minsan talaga natututo din kami sa aming mga viewers. Kagaya na lang nito, nagagalit siya sa akin kasi nga misleading daw yung paggawa ko ng video, yung pagsabi ko ng price doon sa bra na pinromote ko. Nag-trending kasi yung bra na to. Umabot na po talaga ng almost 900 ang nasold natin doon sa video na yon. Kasi nasabi ko po doon na 105 pesos lang yung price. 105 pesos lang po talaga yung price noong time na yon kasi isinail po talaga nila sa loob ng ilang months. So sinabi ko 105 kaya ang dami-dami po talagang bumili. And eto po siya guys, kapag umorder kayo nito, hindi po ito manggagaling dito sa Pilipinas. As in, 1 week nyo po siya bago ma-receive. Kasi manggagaling pa po ito sa China. Ayan. Kaya ganun po yung price niya at pagkatapos ganito yung kanyang quality. Hindi ko alam. 'Di ba? Oh, meron na rin naman to sa Pilipinas kasi syempre maraming mga nagreseller. Kaya guys, napakadaming bumili talaga nito. Kaso lang, ayun yung pagkakamali ko, inaamin ko naman po, pasensya na kasi sinabi ko po doon na 105. Yes, kaya po bumili ako ng 4 na piraso kasi 105 pesos lang po talaga nung time na yon. Pagkatapos noon, dahil sa daming bumili at as in nag-trending kasi yung video ko, binalik po nila sa presyo nilang 507 pesos. Tapos sabi ko, kahit ako nagreklamo ako, bakit naman po after mag-trend yung video ko ay ibinalik nyo sa 507. Yun po talaga yung original price nila. And then, ang sabi nila sa akin, wait lang po ma'am, kasi babalik din po yan. Ibig sabihin nun, nag-return lang po pala sila ng para lumaki yung commission ko kapag may bumili sa 500 plus. So, ayun, bumalik naman ng 200 plus. So, bumaba siya ng bumaba hanggang sa naging 169 ngayon ang bra na to. Nakabili po talaga ako. 4 na peraso sa 105 pesos. Oh, pasensya na po kayo kung nasabi ko po doon. Ito yung natutunan ko doon. Kapag nagka-create ako ng video or nagpo-promote ako ng mga products, hindi ko nasasabihin yung price. Kasi sa market po talaga nagbabago yung presyo. At hindi natin makokontrol yun. Talagang binabago yan ni seller. Depende po kasi yan kay seller. Kapag ang dami-dami nang nakabili or talagang as in, nakuha niya na yung quota niya, talagang magbabagsak presyo yan sila. Kasi ibinabalik lang po nila sa mga buyers nila or sa aming mga content creator na nagpo-promote ang magandang opportunity para kumita din kami ng maganda-ganda. Ganun po yun. Kaya maraming salamat sa mga viewers ko na may natutunan din ako sa inyo. Kaya thank you po sa mga comment nyo. Hindi po ako na-offend sa mga comment nyo. Hindi po ako kailanman nagkaroon ng hate sa mga comment nyo. Mas pinasasalamatan ko pa nga kayo. So, ayun lang. Maraming salamat. Bye!